So ano po yung pinagkaiba ng enculturation at acculturation? Sige, pag-usapan natin yan in today's video. Ano po? Pero bago yung pinagkaiba, yung pinagkapareho muna. Ano? Yung enculturation at acculturation, pareho po siyang process of learning. Ibig sabihin, pareho siyang proseso kung paano tayo natututo ng kultura. Kasi ang bida dyan ay culture. Kaya nga, enculturation at acculturation. Balikan lang natin, pag sinabi natin culture, that is the sum total of all the norms, beliefs, values, traditions, religion, etc. etc. Ibig sabihin, ang suma total ng lahat-lahat, ang tawag doon ay kultura. At may iba-ibang proseso kung paano tayo natututo. Tawag doon, enculturation at acculturation. Ano? First one, pag-usapan muna natin ang enculturation. Pag sinabing enculturation, ang keyword mo dyan ay own culture. Ibig sabihin dito, ang natutunan mo ay yung mismong kultura mo, yung native culture mo. Ano po? Like for example, dahil Pilipino ka o pinanganak ka dito sa Pilipinas, so ang tawag sa'yo ay Pilipino. Ano po? Pilipino ka by blood. At dahil Pilipino ka, so isa sa mga kultura natin, alam mo yung ating national language, which is Filipino. Ano po? At syempre, meron pa tayong mga mother tongue. Ano po? O next one, sa pananamit. O dahil nasa tropical tayong bansa, so ang pananamit natin, syempre, iaangkop din natin sa pananamit natin. O transportasyon natin, yung meron tayong mga jeep, so, yes, dito lang yan sa Pilipinas. Ano? So, ito pa, religion. So, grabe ang pagiging religious ng mga Pilipino, tama. Although, iba't iba lang tayo ng religion, pero we recognize that there is an Almighty Creator. Alam natin na may all-knowing, all-powerful sa ating lahat. Tapos dito rin sa Pilipinas, o kapag bibili ka sa tindahan, walang sukling piso, o ang bibigyan na lang sa'yo is no beer. Joke lang. Second naman, pag-usapan natin ang acculturation. Pag sinabi acculturation, you are starting to learn and adapt other culture. Ano po? Yung new and different culture. Yung hindi mo kinasanayan, pag natutunan mo yun, ang tawag doon ay acculturation. Ang pinakamagandang example nito kapag nanirahan ka na sa ibang bansa. Ano? Siyempre, hindi yun ang native culture mo kasi ang naturalesa mo, pagiging Pilipino, kultura ng mga Pinoy. Pero kapag nasa ibang bansa ka, nag-migrate ka na doon, ano po? So, ang mga matututunan mong bago, you are starting now to learn and blend yung pagiging Pilipino mo at yung kultura ng ibang bansa. Ano? So, isang halimbawa na lang yan sa lengguwahe. Ano? O, dahil pumunta ka sa ibang bansa, syempre matututo ka dyan ng wika ng Ingles. Ano po? Kasi acceptable ang wika ng Ingles. At yung specific mismong lengguwahe sa bansang yun, syempre kapag natutunan mo, ang tawag doon ay acculturation. O, sa pananamit naman, o kadalasan ng mga bansa sa ibang bansa, so kapag hindi tropical na bansa, malamig. So, nagbabago na rin yung pananamit mo. Ano? Kung yung panlasa mo sa pagkain, o syempre kung ano yung pagkain doon sa bansang iyon, so syempre magsisimula ka na mag-adapt din doon. Ano? Ang tawag po doon ay acculturation. O sige, i-recap ko lang yung mga sinabi ko. Ano? So, yung enculturation at acculturation, pareho siyang process of learning ng kultura. Ano? Parehong proseso yan kung paano tayo natututo. Ang enculturation, you are learning your own culture o yung native culture mo. Ano po? Samantalang pag sinabi acculturation, you are learning and blending with other culture or new and different culture. O ganun po yung pinagkaiba ng enculturation at acculturation. O sige, kung nakaabot ka sa parte ng video ito, pakilike naman ng video and then pa-comment naman kung taga saan ka para alam ko kung saan ang na-reach ng video ito. Yun lang. Thank you very much everyone and God bless. Bye-bye.